Ang kwento ay nagsisimula sa pagkikita ni Cobb at Arthur kay Mr. Sato. Sinasabi nila na sila ay mga extractor na kumukuha ng impormasyon mula sa isip ng mga tao sa pamamagitan ng mga panaginip. Nag-offer sila na protektahan si Sato laban sa mga ganitong atake. Ngunit hindi nakumbinsi si Sato. Hindi niya alam na nasa panaginip niya sila Cobb at Arthur at sinusubukan nilang nakawin ang impormasyon mula sa kanyang isip. Nakaharap ni Cobb ang kanyang dating asawang si Mal at sinabi niyang hindi niya siya mapagkakatiwalaan. Pumuslit si Cobb sa mansyon at nakakuha ng impormasyon, ngunit ni-report siya ni Mal at nahuli si Arthur. Pinatay ni Cobb si Arthur na nagising sa panaginip at nagdulot ng pagbagsak ng panaginip. Nakatakas si Cobb at binasa ang impormasyon habang kasabay nito nilubog siya ni Arthur sa tubig para gisingin siya. Nagising si Sato at tinanong siya ni Cobb at Arthur tungkol sa natitirang impormasyon, ngunit napagtanto ni Sato na nasa panaginip pa rin sila at humanga sa kakayahan ni Cobb na pagpatungin ang mga panaginip. Nang tuluyan na siyang magising sa katotohanan, wala na sina Cobb at Arthur. Alam ni Cobb na nabigo sila sa pagkuha ng impormasyon at sinubukan niyang umalis sa bansa, ngunit nahabol siya ni Sato. Inalok ni Sato si Cobb na gawin ang isang imposibleng trabaho, na magtanim ng isang ideya sa utak ng isang tao, na tinatawag na inception. Ang target ay si Robert, ang anak ng kalaban ni Sato sa negosyo na si Maurice Fisher. Ang ideya ay ang pagtapos sa kumpanya ng kanyang ama. Nangako ni Sato na lilinisin niya ang criminal records ni Cobb para makasama niya ang kanyang mga anak. Tinanggap ni Cobb ang alok at nagtungo sa Paris upang maghanap ng isang arkitek. Ipinakilala siya ng kanyang biyenan kay Ariadne. Itinuro ni Cobb sa kanya ang pagbuo ng panaginip. Siya ang inatasang magdisenyo ng panaginip. Sa isa sa kanilang mga sesyon ng panaginip, inatake si Ariadne ng dating asawa ni Cobb. Natakot si Ariadne at umalis. Sinabi ni Cobb kay Arthur na babalik siya at inatasan niya siyang sanayin siya sa disenyo ng panaginip. Nagtungo si Cobb sa Mombasa upang makipagkita kay Eames, isang dream forger. Sinabi ni Eames na posible ang inception, ngunit napakahirap gawin. Ngunit may gustong dumukot kay Cobb, dumating si Sato upang sagipin siya at sumama si Eames sa kanila. Sinanay ni Arthur si Ariadne sa mga panaginip at napag-usapan nila na hindi makapagbuo ng panaginip si Cobb. Dahil hindi niya mapagkakatiwalaan si Mal, inihayag ni Arthur na patay na si Mal at ang babaeng nakita niya sa panaginip niya ay isang alaala na natira sa isip ni Cobb. Samantala, ang tatlo ay nakipagkita sa isang chemist na si Yusuf na gumawa ng isang gamot na sapat na makalikha ng 3 level ng panaginip. Nagsimula silang bumuo ng isang plano kung paano ilagay ang ideya sa isip ni Robert. Napag-usapan ni Cobb at Ariadne ang tungkol sa mga totem, isang natatanging gamit para malaman ang panaginip mula sa realidad. Ang plano ay patulugin si Robert sa isang 3 level na panaginip sa isang flight mula Sydney papuntang Amerika. Ang oras sa bawat level ay mas mabagal kaysa sa level na nasa itaas nito, na may isang miyembro na naiiwan sa bawat isa upang magsabay sa lahat ng 3 level. Sa isang panaginip ni Cobb, nakapasok si Ariadne sa kanyang panaginip at nakita niya na lumikha si Cobb ng isang kulungan ng mga alaala upang bitagin ang kanyang alaala kay Mal. Binalaan siya ni Mal na hindi niya kayang pigilan siya. Nakatanggap sila ng balita na namatay ang ama ni Robert at oras na para sa operasyon. Sumakay si Robert at ang team sa flight at pinatulog ni Cobb si Robert sa unang level ng panaginip. Kinidnap ng team si Robert, ngunit inatak sila. Nabaril si Sato, ngunit nakatakas ang iba pa sa isang bodega. Lumalabas na sinanay si Robert ng isang extractor upang protektahan ang sarili niya laban sa ganitong atake. Kaya protektado ang panaginip ni Robert. Nagpasya ang team na patayin si Sato upang gisingin siya, ngunit inamin ni Cobb na sa level na ito, kung mamamatay sila sa panaginip, mahuhulog sila sa limbo, isang mundo ng walang hanggang panaginip. Upang makausad, kailangan nilang tapusin ang misyon. Nagbalat kayo si Eames bilang ninong ni Robert na si Peter Browning upang bigyan siya ng ideya na buwagin ang kumpanya. Pinag-usapan ni Ariadne at Cobb ang kalagayan ni Sato at inamin ni Cobb na pumasok sila ni Mal sa limbo habang nag-eksperimento ng panaginip. Nakaranas sila ng 50 taon sa loob ng isang gabi ng pagtulog dahil sa pagbagal ng oras sa realidad.
Nang magising sila, inakala ni Mal na nananaginip pa rin siya. Sinubukan niyang magising sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili. Tumakas si Cobb sa Amerika at iniwan ang kanyang mga anak. Isinakay si Robert at ang team sa isang van at habang ang iba ay lumusong na sa ikalawang level ng panaginip. Sa isang hotel na panaginip ni Arthur. Pinaniwala ni Cobb si Robert na kinidnap siya ni Browning upang pigilan ang pagbuwag at pinaniwala niya si Robert na kakampi siya nito at dinala niya si Robert sa pinakaibaba na mas malalim na level ng panaginip. Sa ikatlong level ng panaginip, sinugod ng team ang isang fortress kung saan pinangunahan ni Eames ang pagtatanggol sa fortress. Ngunit maaga namang nagawa ni Yusuf ang kanyang parte, kaya nabigo ang team na magawa ang kanilang parte sa plano. Nagplano silang gumamit ng isa pang sesyon ng panaginip kapag tumama ang van sa tubig. Pumuslit sina Sato at Robert sa fortress kung saan maaaring gawin ang inception habang nagbibigay ng cover sina Cobb at Ariadne. Nagsimulang makaapekto sa kanya ang sugat ni Sato mula sa unang patong ng panaginip. Pumasok si Robert sa fortress, ngunit bago niya mabuksan ang isang nakakandadong pinto, lumitaw si Mal at binaril si Robert. Pumasok sina Cobb at Ariadne sa limbo upang ibalik si Robert. Samantala, nagtanim si Arthur ng isang bagong sesyon ng panaginip sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pampasabog sa elevator at gumawa si Eames ng sarili niyang sesyon sa pamamagitan ng pagpapasabog ng gusali. Nakita ni Cobb at Ariadne si Mal kung saan inamin ni Cobb na upang gisingin si Mal mula sa limbo, nagtanim siya ng isang inception sa kanyang isip na ang kanyang mundo ay isang panaginip. Ngunit napasok ng inception ang malalim na kaisipan ni Mal at inakala na ang kanyang totoong mundo ay isang panaginip pa rin na humantong sa kanyang pagkamatay. Nakipagbati si Kobe kay Mal, ngunit binaril ni Ariadne si Mal at ginising si Robert sa pamamagitan ng isang sesyon. Hinimok ni Ariadne si Cobb na sumama sa kanya, ngunit pinili niyang manatili upang hanapin si Sato na nasa limbo rin matapos mamatay sa kanyang sugat. Nabuhay sa ikatlong antas si Robert at natuklasan ang itinanim na ideya na kanyang ama na nagsasabi sa kanya na lumikha ng isang bagay para sa kanyang sarili. Bumalik ang grupo sa realidad sa unang level. Nagkunwari si Eames bilang Browning at sinamahan si Robert upang kumpirmahin kung gumana ba ang inception sa limbo. Nakita ni Kobe ang matandang si Sato at pinaalala niya ang kanilang kasunduan. Nagising ang lahat sa eroplano at tumawag si Sato. Pagdating sa Los Angeles, nakalusot si Cobb sa immigration checkpoint at sinamahan siya ng kanyang biyenan sa kanyang bahay. Ginamit ni Cobb ang totem ni Mal, isang tatsulok na umiikot ng walang katapusan sa panaginip, upang subukan kung nasa totoong mundo nga siya. Ngunit pinili niyang hindi pansinin ang resulta at sumama na lang sa kanyang mga anak. At doon nagtatapos ang pelikula.